Chase, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigaw ng ina ni Chase na si Mrs. Rona Mahalay. Mom, can you please stop being a cupid? Hindi po bagay sa inyo. I'm done with your manipulating tactics. Kaya please lang, tigilan niyo na ako. I can handle myself. Makakakita rin ako ng babaeng magpapatibok sa puso ko. Sa ngayon, I want to enjoy my life. At kailan mo pa balak mag-settle down ha? Kapag lagpas ka na sa kalendaryo? Son, ikaw lang ang nag-iisang anak ko at ikaw lang din ang makakapagbigay sa akin ng apo. Kaya sana, payagan mo kung hanapan ka ng matinong babae. Matinong babae? Lahat ng nirereto niyo sa akin ay puro taga-alta sosyedad. At kung hindi maaarte, ang kukonyo pa. Ang hirap nilang espelengin. They're not wife material. Fine, kung ayaw mong hanapan kita, then find someone that suits your likes. Kahit hindi siya nagmula sa mayamang angkan, basta mabait, tapat at mapagmahal. Pero kung ayaw mo talaga maghanap, di pagbigyan mo na ako. Promise, last na to. Apo to nung nag-alaga sa'yo noon. Hindi yun maarte at hindi rin galing sa alta sosyedad. Kaya alam ko magugustuhan mo siya. Umiling-iling si Chase. I'm sorry, Mom, pero hindi niyo na po ako mapipilit pa. Sa ngayon, I want my peace of mind and my freedom. Sa penthouse muna ako tutuloy. What? No! You can't. Walang mag-aalaga sa'yo ron, iho. Dito ka na lang sa bahay. Pangako, hindi na ako mag-aala, Cupid. Pakiusap ng kanyang ina. Malakas siyang napabuntang hininga. Fine, basta to pa rin yung pangako niyo at hindi ako aalis sa bahay na to. I promise you that, iho. Nakangiting yumakap ito sa kanya. Nauunawaan ni Chase ang kanyang ina. Sa edad kasi na 28 ay wala pa rin siyang matinong karelasyon. Kaya naman ito na ang gumagawa ng paraan. She always sets him for a blind date na pilit naman niyang tinututulan. Pero dahil mahal na mahal niya ang ina, sa huli, pinagbibigyan na lamang niya ito. Tanging sila na lang kasi ang mayroon ng isa't isa. Sige na po, Ma'am, lalabas muna ako. Mag-isapan kami ngayon ni Angelo. Paalam niya rito. Angelo na naman? Gusto't ang mukhang wika nito nang kumawala sa kanya. Natawa si Chase. Ma'am, hindi po kami magbabar, okay? Bakit? May sinabi ba ako? Wala naman po, but your face says it all. Kasi naman, kung hinahanapan ka niyang best friend mo ng girlfriend, natutuwa pa ako. Kaso daig pa niyang babae kung makadikit sa'yo eh. Sigurado ka bang lalaki talaga siya, anak? Mom, I was just asking, iho. Para kasing medyo malambot siya. Natatawang naiiling na lamang si Chase. You know, Angelo, kaya wag na kayo mag-isip na kung ano-ano. He's a brother to me and a son to you. Sige kayo, kapag narinig kayo nun, tiyak na magtatampo yun sa inyo. Wala naman siya kaya hindi niya ako maririnig. Nag-aalala lang kasi ako. Lagi kayo magkasama. Aba, sa panahon ngayon, marami ng gwapong hindi straight. I know, but he's straight, Mom. Sige na po, aalis na ako. Okay, mag-iingat ka. And please, be home early, okay? No worries, Mom. May trabaho pa ako bukas kaya maaga talaga akong uuwi. Isang engineer si Chase at may-ari ng isang kilalang engineering company sa bansa. Bukod doon, siya rin ang nagpapatakbo ng kumpanya nila, ang Mahalay Real Estate Company. Kaya isa na siya sa tinuturing na young billionaire sa bansa. Okay, basta mag-iingat ka, anak. I will, Mom. Hinalikan niya ang ina sa noo bago tumuloy sa kanyang kotse. Pagkatapos, nagtungo na siya sa mall kung saan sila magkikita ni Angelo. Samantala, si Flame Di Maapoy ay isang dalagang ang pangarap ay makabingwit ng isang mayamang lalaki upang makaahon sa kahirapan. Hindi naman kalakihan ng kanyang pamilya, subalit kinakapos pa rin sila. Ang kanyang ama ay janitor sa isang kumpanya, habang ang kanya namang ina ay may maliit na sari-sari store at sumasideline sa paglalaba, pamamalansya at pagluluto ng ulam. Tapos siya ng computer secretarial, pero hirap makahanap ng trabaho kahit alam niya sa sariling madali naman siyang matuto. Ang bunso naman niyang kapatid ay nag-aaral pa sa high school. Maraming nagsasabing maganda siya. Maputi, matangos ang ilong, mapupula ang mga labi, mahaba ang buhok, bilugan ng itim na mga mata at makinis. Kaya minsan, naiisip niyang gamitin na lamang ang pisikal na katangian para makaluwag-luwag sa buhay. Okay, 1, 2, 3, smile! Sigaw ni Angela, ang kaibigan ni Flame. Naroon sila sa parking lot ng isang mall na parang mini park.
at kinukuhanan siya nito ng litrato pang post sa kanilang mga social media accounts. Ano, maayos na ba? Maganda na ba ang mga nakuha mo? Tanong niya na naka-all smile pa rin kahit ngawit na ang mga labi niya. Oo naman, wala ka naman pangit na anggulo kasi ang ganda-ganda mo. Ay sus, patingin nga. Heto, lumapit si Angela kay Flame at ipinakita ang mga larawan. See? Magaganda lahat. Okay naman nga. So what's next? Lumingalinga naman si Angela. Ayun oh, may mamahaling kotse at ang kintab-kintab. Sandal ka nga ron tapos kukuhanan kita ng litrato. Magandang pang story to sa FB. Dali! Oo na, heto na. Baka naman matapilok ako sa pagmamadali. Sige na, Beshi. Ayusin mo na sarili mo. Breast up, chin up, and smile, okay? Ready? Yes, ready na. Okay. 1, 2, 3, smile! Ilang pose ang ginawa ni Flame habang nakasandal sa kotse nang biglang bumukas ang pinto na yun. Ay, palakang kokak! Gulat niyang wika. Do you want to get inside? Tanong ng nasa driver's seat kina Flame at Angela. Nagkatinginan silang dalawa, pagkaway muling bumaling sa lalaki. Unang napansin ni Flame ang makakapal nitong kilay at nangungusap na mga mata. Pagkatapos, ang matangos nitong ilong at ang maninipis pero mapupulang mga labi. Hugis puso ang mukha nito, alon-alon ang buhok at morenong-moreno. Malaki rin ang pangangatawan nito. Malapad ang dibdib at natitiyak niyang matangkad ng lalaki dahil nakayuko ito habang nakasilip sa bintana. Ano, tapos ka na bang pagnasaan ako? Nakangising tanong nito habang nakatingin kay Flame. Kagyat niyang ipinilig ang ulo kasabay ng paniningkit ng mga mata. Abat, bastos ka ah. Ako pa ang bastos. Ikaw nga itong kumakatingin sa akin, parang hinuhubaran mo ako. Miss, hindi ako basta-basta pumapatol sa kung sino-sino. At hindi rin ako basta-basta pumapatol sa mga lalaking gagaya mo. Walang modo, antipatiko. Os, parang hindi naman ganun ang nakikita ko sa mga mata mo, Miss Taray. I could see that you like me. Naunahan ka lang ng hiya. Ano? Baliw ka ba? Hindi naman. Pero ikaw, baka gusto mong mabaliw. Hinagod muna siya nito ng tingin bago itinuloy ang sinasabi. Sa akin. Abat, ako magsasampalin na ni Flame ang lalaki nang pigilan siya ni Angela. Beshi, halika na. Hayaan mo na lang siya. Yeah, tama ang kaibigan mo. Masama pa naman ako magalit. Nanunuklaw. Singit ng lalaki. Abat, Chase! Napalingon silang tatlo sa nagsalita. Palapit na sa kanila ang isa pang matangkad na lalaki. Gwapo rin ito, pero mas gwapo para kay Flame ang nasa harap naman ni Bella. Tara na, Beshi. Hindi natin kayang dalawang yan. Bulong sa kanya ni Angela. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaking bagong dating nang makalapit sa kanila. Wala naman. Inaalo ko lang silang sumakay. Ayaw naman nila. Sagot naman ng lalaking tinawag na Chase. Pwede ba, mister? Hindi kami pick-up girls. Matitino kami mga babae. Mga antipatiko. Yun lang at hinila na ni Flame si Angela palayo. Narinig pa nila ang malakas na tawanan ng dalawa pero binaliwala nilang nila yon. In fairness, gwapo silang pareho. Ani Angela sa kanyang tabi na nagpatigil sa kanya. Hinarap ito ni Flame. Gwapo nga kung gano'n naman ang ugali, wag na lang din. Saka ang pangit-pangit ng pangalan niya ha. Chase? Ano yun, hinahabol? Natawa si Angela. Ikaw din naman, Flame, apoy lang yarn. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Tigilan mo ako, okay? Sus, ito talaga napaka-mainitin ng ulo. Ang mabuti pa, mag-sign up ka na dun sa dating app na sinasabi ko sa'yo. Kung desidido ka talagang makahanap ng mayaman, baka yun ang sagot sa dasal mo. Sa kamalay mo naman, afam ang mabingwit mo. Biglang nagbago ang mood ni Flame. Oo nga no, pero sigurado ba talaga yan? Baka naman hindi. Mukha namang legit na legit tong app na to, Beshi. Ang taas ng ratings at mga matitino naman daw ang mga lalaki dyan, sabi sa reviews. Okay, sige, masubukan nga. Tamang-tama, gamitin mo ang picture mo kanina. Pumili ka na lang ng pinakamaganda. Pero tiyak na mahihirapan ka kasi wala namang pangit sa mga kuha mo. Natawa si Flame. Sige na, para sa ekonomiya at para sa pamilya. Sabi niya. Kinagabihan, agad na nag-sign up si Flame sa pana ni Cupido dating app. Ang napili niyang profile picture ay yung nakasandal siya sa kotse ng lalaking antipatiko. Tama na kaya ang nickname ko? Apoy ng pag-ibig? Hindi ba ako mukhang isang manunula? Tanong ni Flame kay Angela na kasabay niyang mag-sign up.
Magkasama pa rin sila dahil magkapit-bahay lang naman sila. Okay na yan, bagay naman sa pangalan mo, Apoy, tinagalog lang. Sagot nito. Ikaw, anong nickname mo? Angel na walang pakpak. O, di ba, antaray? Wala ka naman talagang pakpak. Wala ka nga rin pag-ibig kaya tayong dalawa. At sabay silang nagkatawanan. Sa kabilang banda, kasama pa rin ni Chase ang matalik niyang kaibigan na si Angelo. Naroon sila sa bar, pero ang sabi niya rito ay hindi siya iinom. Tiyak kasing malilintikan siya sa mommy niya kapag nalamang nagsinungaling siya. Pare, kung ako sa'yo, sa dating app na lang ako maghahanap ng mga chicks. Magaganda, hot at sexy pa. Wika ni Angelo sa kanya. Huwag mo nga akong idamay dyan sa kalokohan mo. Imbis na tantanan ako ni mami, baka mas lalo lang niya akong ipagtulakan sa mga anak na babae ng mga kakilala niya. Umiiling na sabi ni Chase. Kaya nga pare, kapag sa dating app ka naghanap, tiyak na makakakilala ka ng babaeng pwede mong ligawan. Yung gusto mo talaga. Kung wala man, edi yung pwedeng magpanggap na syota mo. Let's use our money para makuha mo ang gusto mo. Hassle-free ka pa kay tita. Pare, alam mo namang ayoko sa mga babaeng maarte, konyo, o kaya mga babaeng nasa alta sosyedad. Hindi ba sa ganyang app maraming ganun kasi ang hanap nila mga afam? Sus, hindi naman siguro. Baka English bakulaw meron. Natawa si Chase. Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi. Yun ang totoo pare. Kailangan magpa-impress kahit mali-mali naman ang grammar. Oo na, sangayon na ako. Pero maarte pa rin sa akin ng ganyan kasi panay ang English. Ano namang masama ron? At least hindi konyo. Uminom si Angelo ng alak sa hawak nitong baso bago muling nagsalita. Alam mo pare, magandang pagkakataon na to sa'yo. Sabi ko nga, marami kang pagpipilian. Kung ayaw mo ng maarte, konyo at mayaman, bakit ka pipili ng isa sa kanila, hindi ba? Siyempre, iiwasan mo na kaagad. Napaisip si Chase sa sinabi ni Angelo. May punto rin naman ito. Paano kung kapipili ko, gold digger ang mapunta sa akin? Tanong pa niya dito. Sus, madali ang solusyon dyan. Kilalanin mo muna. Paano kung magbalat kayo? Paano kung sabihin ko kay Tita Rona na wag na siyang umasang magkakaasawa ka pa? Gusto mo ba yun? Asar nitong tanong. Loko. Hinampas pa ni Chase sa braso si Angelo. Kaya sundin mo na ang payo ko sa'yo, mahal kong kaibigan. Kasi kung hindi, tiyak hindi ko pa tatahimikin ni Tita. Ikaw rin. Minsan mga desperada pa naman ng mga ganyang nanay. Baka mamaya hindi mo namamalayang pinapapikot ko na pala sa isang babaeng natipuhan niya. Hoy, umayos ka. Hindi ganyan si Mami. Hindi natin alam. Ay, ewan. Tiningnan siya ni Angelo. Alam mo, ganito na lang. Magpanggap ka na lang na mahirap. Sa paraang yun, malalaman mo kung totoong mahal ka nga ng babaeng makikilala mo. Malay mo, nasa dating app na yan ang tadhana mo. Pangungumbinsi pa ni Angelo kay Chase. Matamang nag-isip si Chase, pagkuway napatango-tango. Kapag nga nakakita siya ng babaeng matatanggap siya ng buo, yun agad ang kanyang pakakasalan. Fine, I mean. Pero kapag wala akong mahanap na babaeng magugustuhan ko, hindi na ako gagamit ng dating app na yan. Sabi niya. Cool. Well, paano ni Cupido ang name ng dating app? Wait, mag-download ka muna ng app na yan at ako na bahalang mag-register sa'yo. Nag-download naman nga si Chase. Heto. Ibinigay niya kay Angelo ang kanyang cellphone. Okay, ako na magre-register Tanong pa nito. Go on, wala akong alam dyan Shoot. Ano ba ang gusto mong nickname? Basta wag ang totoong pangalan ko pare. Simpleng Maginoo na lang kaya ang ilagay mo. Simpleng Maginoo? Saang banda pare? Sinamaan ito ng tingin ni Chase. Oo nga, sabi ko nga Maginoo ka. Teka lang at maghahanap ako ng magandang pang profile mo. Mabilis na bawi ni Angelo habang patuloy sa pagpindot sa kanyang cellphone. Here you go, tapos na. Pwede ka nang magsimulang maghanap ng babae dyan. Pero bago ka makipag-chat, dapat tingnan mo muna ang profile ng babae. Kasi karamihan sa iba kung hindi fake ang picture, AI. What? Akala ko ba matitino ang mga nandito? Matitino nga, pero mas mabuti na rin kung ang mahahanap mo ay hindi nakaw ang profile pic sa iba. Kaya good luck. Nakangising wika ni Angelo kay Chase. Napailing na lang si Chase sa sinabi nito. Ilang araw pa ang nakalipas, magkasama na naman sina Angela at Flame. Nakahiga sila sa kwarto niya habang parehong hawak ang kani-kanilang mga cellphone. Ay nako, wala namang matitino rito sa mga kausap ko sa app, Angela. Parang may mga sayad yata. Kung hindi naman pervert. Reklamo ni Flame. Ikaw talaga? Tingnan mo muna kasi ang profile nila bago ka makipag-chat.
Ewan ko na lang, Angela. I want an afam. Lord, please bigyan niyo na po ako ng gwapo, mayaman at seryoso sa buhay na lalaki. Amen. Nakapikit ang mga matang panalangin ni Flame. Amen. Sabi naman din ni Angela. Ilang sandali pa yung malakas na tumili si Flame. Besh, may gwapo akong nakita at mukhang matinong kausap. Kaya lang mukhang mahirap siya at Pinoy kasi Filipino ang nickname niya eh. Pero subukan ko pa rin makipag-usap sa kanya at baka siya na nga ang hinahanap ng aking puso na solusyon sa kahirapan ng aming buhay. Masayang wika ni Flame. Sabi mo parang mahirap. Paano siya magiging solusyon sa kahirapan niyo? Baka naman kasi profile lang niya yun. Nakadisguise kumbaga. Ikaw ang bahala. Sige na, uuwi na ako sa bahay at baka kurot sa singit ang abutin ko kay inay. Alam mo naman yun, overprotective sa akin. Paalam ni Angela kay Flame. Okay, Beshi, ingat ka ha. Sana ito na ang hulog ng langit sa akin. Amen. Bye, Beshi. Umalis na nga si Angela at naiwan na lang si Flame sa silid niya. Nagtipa ng mensahe si Flame sa lalaking ang nickname ay simpleng Maginoo. Pinakatitigan pa niya ang mukha nito na mga mata lang ang kita. Nakasombrero kasi ito at face mask. Siguro naman hindi to babaero katulad ng iba. Siguro din kahit mahirap lang siya, meron din siya mga pangarap na gustong matupad. Kausap ni Flame sa sarili sabay kunot noo. Bakit parang pamilyar ang mga mata niya? Para kasing nakita ko na to eh. Ilang sandali pang tinitigan ni Flame ang profile ng lalaki bago ipinilig ang ulo. Baka may kamukha lang. Anya saka nag-chat. Hi, can we be friends? Pinoy ka, hindi ba? Tanong ni Flame sa binata, naninigurado. Nakita niyang online ito at mabilis na nag-reply. Hello, sure. And yes, Pinoy ako. Ang ganda ng name mo, apoy ng pag-ibig. Ang sarap mo sigurong magmahal, no? Bilis dumidiskarte agad. Sabi ni Flame sa sarili bago nag-reply. At habang kachat ni Flame ang lalaki, hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Aliw na aliw siya sa pagpapalitan nila nito ng mga tanong tungkol sa kanilang mga sarili. Hanggang sa mag-chat itong muli. Gusto ko ang ugali mo at pakiramdam ko hindi ka naman maarte. May boyfriend ka na ba? Basa niya sa chat nito. Natawa si Flame. Hello, nasa dating app tayo hindi pa? Malamang wala. May pagkapilosopong sagot niya. Ay, oo nga pala. So pwede kang ligawan kung ganun. Sunod nitong reply. Napailing siya. Hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi. Ang bilis nga ng isang to. Sabi niya bago muling nag-reply. Samantala, sa silid ni Chase ay para siyang wala sa sarili. Ang tagal niya nakatitig sa larawan ng dalagang may nickname na apoy ng pag-ibig. Ilang sandali pa napangiti siya. Kilala niya kasi ang babae dahil ito ang nakasagutan niya sa parking lot noong nagpunta sila ni Angelo sa isang mall. In fairness, maganda naman talaga to. Very distinct ang makakapal pero mapupula nitong mga labi na hugis puso. Yun talaga ang hindi niya makakalimutan dito. Hindi naman siguro masama na siya ang ligawan ko. I like her personality. May pagkakwela at magaang kausap. Sabi niya sa sarili bago ito nireplyan. Sabalit nalungkot si Chase nang magpaalam na ito. Okay, good night. Sweet dreams. Pwede naman tayong mag-chat ulit, hindi ba? Reply niya rito. Oo naman. Kailangan ko lang kasing matulog ng maaga dahil magbabantay pa ako ng tindahan namin. Sagot naman ito. Napangiti muli si Chase. Yun ang isa pa sa nagustuhan niya rito. Hindi nito inilihim ang totoong estado ng buhay nito. Sinabi rin nito kung bakit ito nag-sign up sa dating app at nauunawaan niya ang mga rason nito. At least hindi niya naiisip na gumawa ng illegal na bagay o masama para lang makatulong sa pamilya niya. Sabi pa niya sa sarili bago muling tinitigan ng larawan ng babae. You're so beautiful, pero sana kapag nakilala mo na talaga ako, sana hindi ka magalit. Ilang saglit pang tinitigan ni Chase ang larawan ng babae bago ipinatong ang kanyang cellphone sa bedside table at pumikit. Pagising niya kinabukasan, ang ganda ng mood niya. Good morning, Mom. Bati ni Chase sa kanyang ina at hinalikan ito sa pisngi. Nakaupo na ito sa kabisera ng dining table. Morning. Bakit parang ang saya mo yata ngayon, anak? Tanong nito at mataman siyang tinitigan habang umuupo. Maganda lang po siguro ang gising ko, Mommy. Are you sure? Baka naman may hindi ka sinasabi sa akin. At ano naman pong itatago ko sa inyo? Tanong ni Chase sa ina bago kumuha ng toasted bread at nilagyan yon ng ham at cheese. Anak siguro. Naubo siyang bigla. Mommy! Bulalas niya bago ito binalingan. Ngingisi-ngisi naman ito. Nagbibiro lang ako. Girlfriend nga, wala ka, anak pa kaya? Yan na naman po tayo.
I was just stating a fact, Chase. Pero kapag nagbagong isip mo, sabihan mo agad ako at nang matawagan ko kaagad ang dating nag-aalaga sa'yo. Mom. Okay, wala na akong sinabi. Nakataas ang dalawang kamay na sagot nito. Napailing na lang si Chase bago nagsimulang kumain. Siguro kailangan na nga niyang magmadali para hindi na siya kulitin pa ng kanyang ina. At napagdesisyonan niyang ligawan na ng totohanan ang nakilala niya sa dating app. Nasa tindahan na si Flame ng mga sandaling yon. May isang linggo na silang magkausap ng kachat niya sa dating app. Aaminin niya, kinikilig talaga siya sa tuwing magchat-chat ito, kagaya na lamang sa mga sandaling yon. Hi, good morning. Basa niya sa mensahe ni Simpleng Maginoo. Mabilis namang nag-reply si Flame. Good morning din. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong niya. Napangiti siya nang mag-message ito kaagad. Tinatanong nito kung pwede raw itong tumawag. Oh my God. Ready na ba ako? Tarantang tanong ni Flame sa sarili. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim bago ito nireplyan. Pagkatapos, itinapat niya ang cellphone sa dibdib hanggang sa mag-ring yon. Tinitigan pa niya yon ng ilang sandali bago sinagot. Hi, Apoy. Bungad nito kay Flame. Sandali siyang natulala nang marinig ang swabe at baritonong tinig ng lalaki. Pagkaraan ay tumikhim siya para mawala ang nakabara sa kanyang lalamunan. Hi, Simpleng Maginoo. Nahihiyang wika niya. Wow, ang ganda pala ng boses mo. Para kang isang diyosa na bumaba sa lupa. Sus, bola. Hindi kaya, nagsasabi ako ng totoo. Bukod dun, maganda ka rin talaga. Kagatlabing impit na tumili si Flame. Hindi naman bago, nabiyayaan lang ng sapat. Anya nang makabawi. Natawa ito sa kabilang linya. Well, siguro nga. By the way, pwede ko bang malaman ang totoo mong pangalan? Isang linggo na rin tayong magkausap pero nickname pa rin sa dating app ang gamit natin eh. Sabi nito. Napaisip sandali si Flame. Wala naman sigurong mawawala kung makikilala niya akong talaga. Mabait naman siya. Anya sa isip sabay tango. Okay, ikaw munang mauna. Ano bang pangalan mo? Game. I'm Chase. Chase Mahalay. Wait, anong sabi mo? Mahalay? Mahalay talaga? Aha. At alam kong medyo weird talagang pakinggan. Weird nga pero unique din. Parang sa akin, Flame di maapoy. Ha? Flame? Tapos di maapoy? Ang contrasting at weird nga rin. And now, alam ko na rin ang dahilan kung bakit apoy ang nickname mo. Kasi apoy ka talaga. At sabay silang nagkatawa ng dalawa nang bigla siyang napatigil at may maalala. Chase, baka mo ang name mo? Tanong ni Flame sa binata. Aha. Biglang kinabahan si Chase sa kabilang linya. Hindi naman niya gustong ilihim ang kanyang pangalan sa babae dahil ayaw niyang magpatong-patong ang kasinungalingan niya rito. Isa pa, magaan talaga ang pakiramdam niya sa dalaga. Parang narinig ko na yung pangalan mo, sabi uli nito. Sus, baka kapangalan ko lang yun. Mabilis niyang dahilan. Oo nga naman, di lang naman ikaw at ako ang tao sa mundo. Kung tutuusin, baka nga libo-libo ang kapangalan mo. Siguro, ganun ka rin naman, although unique talaga ang Flame. Hindi rin. Kapag ba naman may mga magulang kang kagaya ng sa akin, tiyak na kahit anong maisip na pangalan, ipapangalan nila sa anak nila. Well, tama ka rin naman dyan, Apoy. Kapag nga naisip nilang ipangalan sa anak nila yung pregnant, tiyak nahihimatayin lahat na makikipagkilala sa kanya. Pagkatapos mo ba namang itanong kung anong pangalan niya tapos isasagot niya, I'm pregnant. Baka hindi lang himatayin ng kung sino, aatakihin pa. Napahalakhak si Chase sa kabilang linya. Hindi talaga kainip-inip ang bawat sandali kapag kausap niya ang dalaga. She made him laugh over and over again. Grabe naman ang tawa mo, abot hanggang Jupiter ah. Komento pa ng dalaga. Sorry, ikaw kasi ang hiling mo magpatawa. At ginawa mo pa talaga akong clown ha, Mr. Mahalay? Muling natawa si Chase. Well, mas maganda naman tumatawa kaysa laging seryoso o galit, hindi ba? Tama ka naman. Ang masama nga lang kapag lagi kang tumatawa, baka mautot ka. Oh, that's gross. Makagross ka naman, mayaman lang. Natigilan si Chase. As much as possible, binabawasan niya ang pag-i-English dahil baka nga makahalata ang babae. Pero hindi naman niya mapigilan ang sarili, lalo na kung nadadala na siya ng usapan nila. Hindi ba sabi mo mayaman talaga ang hanap mo, Flame? Anya. Oo nga, pero pwede rin namang mayaman sa pangarap at may kakayahang tuparin to.
Siyempre, dun pa rin ako sa madiskarte kahit hindi mayaman. Kasi ibig sabihin lang noon, hindi ako magugutom. Ayoko lang talaga ng lalaking tamad at mabisyo. May punto ka naman. Tama lang na maging praktikal kaysa magutom sa huli. Kaya maigi nang may diskarte sa buhay ang isang lalaki kaysa wala. Mismo. Teka, hindi ba sabi mo isa kang construction worker? Tanong nito. Yun ang sinabi ni Chase nang tanungin siya ng dalaga kung ano ang pinagkakakitaan niya. Hindi rin kasi nalalayo yun sa totoo niyang propesyon at negosyo. Oo, bakit? Wala naman. Naisip ko lang malaki naman ang kinikita ng kagaya mo, hindi ba? Napangiti si Chase. Oo naman. Bakit? Wala lang ulit, tinanong ko lang. Ganon? Ikaw, hindi ba sabi mo wala ka pang trabaho at nagbabantay lang ng tindahan nyo? Oo, pero baka sa isang araw mag-apply akong sales lady sa kilalang department store. Sayang din naman kasi kung ganitong tambay ako. Mas makakatulong ako kapag may trabaho ako at kumikita ng sarili kong pera. Sales lady? Oo, pwede ring waitress. Sandaling napaisip si Chase. Ayaw mo ba sa mga kumpanya? Gusto, kaya lang silang may ayaw sa akin. Alam mo na, kapag nasa Pilipinas ka kahit fresh graduate, hahanapan at hahanapan ka pa rin ng experience. Paano ba ako magkaka-experience kung fresh graduate nga? Patawa ba sila? Well, hindi naman lahat ng kumpanya ganyan ang pamantayan. Kung gusto mo, ire-recommenda kita sa boss ko. Talaga? Dinig na dinig ni Chase ang excitement sa tinig ng dalaga, kaya napangiti siya. Oo, office worker. Hindi ba tapos ka ng computer secretarial, sabi mo? Oo. Yun, tamang-tama. Ang alam ko, naghahanap ng tauhan ng boss ko. Pwedeng-pwede ka ron. Hindi nga. Totoo ba yan, Chase? Oo nga, mukha ba ako nagbibiro? Aba, ano namang malay ko? Hindi ko kaya nakikita ang mukha mo. Natawang muli si Chase. Oo na, Miss Apoy. Ako na ang mali. Pero gusto mo ba? Sasabihin ko na sa boss ko. Sige. Thank you na agad. Kapag talaga natanggap ako, ililibre kita. Excited nitong wika. Natigilan siya. Gusto mo bang magkita tayo? Wala sa loob na tanong ni Chase. Ito naman ang natahimik sa kabilang linya. Akala nga niya nawala na ito. Flame? Untag niya sa dalaga. Nandito pa ako. Iniisip ko lang ang sinabi mo. Saka na lang pala kita ililibre. Sagot nito. Nakahinga naman ng maluwag si Chase. Pareho nilang alam na nasa Maynila lang sila dahil yun ang unang nilang tinanong sa isa't isa kung saan sila nakatira. Okay, sinabi mo eh. Mga kailan naman? Siguro pagkatapos ng isang buwan? Well, magandang ideya yan. Mas makikilala pa natin ang isa't isa bago tayo magkita. Nasabi ko naman sa'yo gusto kita, hindi ba? At hindi ako nagbibiro. Gusto talaga kita, Flame. Hindi lang ang panlabas mong anyo, maging ang ugali mo. Lakas loob na wika ni Chase. Muli itong hindi nakasagot. Bigla tuloy siyang pinanghinaan ng loob. Okay lang naman, Flame, kung hindi ka magpapaligaw. Naiintindihan ko. No, okay lang naman na manligaw ka. Kaya nga sumali ako sa dating app, hindi ba? Para makahanap ng taong magugustuhan at kikilalanin ko ng husto. Madaling wika nito. Napangiti si Chase. Thanks, Flame. Akala ko mababasted na ako nang hindi pa man lang nakakapagsabi eh. Nararamdaman ko namang mabuti kang tao, Chase. At aaminin ko, kinikilig ako tuwing kausap kita. Kaya kung saan man ako dalhin ng nararamdaman kong to, sana sa mabuti. Kasi alam mo namang hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan. Alam ko. Kaya nga naghihinay-hinay ako kasi ayoko ring makasakit. Well, salamat kasi ganyan ang iniisip mo. Salamat din, Flame. Kasi pinigbigyan mo ako mas makilala pa kita. Pero maiba tayo. Isulat mo tong address na sasabihin ko sa'yo para mapuntahan mo na bukas. Sabi ni Chase. Ay, oo nga pala. Ano bang requirements? Resume, valid ID, NBI or police clearance. Yun lang. Ha? Sigurado ka? Bakit sa iba kailangan pa ng SSS, pag-ibig sa PhilHealth? Sa iba yun. Ang mga ganyan, kumpanya na ng amo ang nag-aasikaso. Palusot ni Chase. Ang totoo, sa kumpanya niya ito mismo bibigyan ng trabaho, ang CM Construction Firm. Hindi naman halatang kanya yon dahil initials niya lamang ang nakalagay. Kung sa kumpanya kasi ng pamilya nila, tiyak na mahuhuli siya kaagad dahil apelyido nila ang nakapangalan doon. Okay, basta pwede ako mag-apply bukas ha, hindi budol yan, sabi ni Flame. Oo nga, totoo yun. Isumpa mo ako kapag wala ka na datnan na kumpanya bukas chat ko sa yung address mamaya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap.
Hanggang sa mamalayan na lang ni Chase na magtatanghali na pala at wala pa siyang nauumpisahang trabaho. Napailing na lang siya sa sarili nang magpaalam sa kanya si Flame dahil may gagawin pa raw to. You really got hooked by her, ha? Nakangiting wika niya sa sarili. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bihis na si Flame. Hindi sinabi sa kanya ni Chase kung anong oras siya dapat pumunta sa kumpanya ng boss nito, pero nagsigurado na siya. Mas maagap, mas maganda ang impression. Wika niya sa sarili habang naglalagay ng kaunting lip gloss sa mga labi. O ate, may lakad ka yata. Puna ng kapatid niya si Jewel. Kasikatan daw kasi ng K-drama na Jewel in the Palace noon, kaya yun ang ipinangalan ng kanyang ina dito. Tiningnan ni Flame ang kapatid mula sa salamin. Meron nga, may apply ako. Talaga? Saan? Sa CM Construction Firm. At saan naman yun? Diyan lang sa Makati. So paano? Babush na at baka mahuli pa ako. Ikaw na munang bahala sa tindahan natin dahil wala ka namang pasok. Huwag ka magpapautang sa makukunat magbayad ah. Okay, mag-iingat ka ate. Paglabas ng silid, naabutan ni Flame ang kanyang inang si Aling Rosa sa kusina. Nagluluto ito ng ititindang pang-ulam mamaya. Nay, lalabas ho muna ako. Paalam niya paglapit dito. Saan ka pupunta? May lakad kayo ni Angela? Tanong nito nang balingan siya. Wala ho, may apply ho ako ngayon. Ah, talaga? Oho, sana nga ho matanggap ako para makatulong naman ako sa inyo. Sana nga anak, pero ayos lang naman kung hindi rin kasi malaking tulong na rin naman ang nagbabantay ka sa tindahan natin. Kahit papaano, may iba pa akong nagagawa. Ngumiti siya rito. Sige ho, baka mahuli pa ako. O sige, mag-iingat ka. Oho. Magaan ang pakiramdam na umalis ng kanilang bahay si Flame. Malaki ang tiwala niya sa sariling matatanggap siya sa araw na yon. Pagdating niya sa lugar na sinabi sa kanya ni Chase, sinubukan niyang tawagan ng lalaki. Agad naman tong sumagot. Hello, Flame? Hi, nakakaistorbo ba ako? No, hindi naman. Bakit ka napatawag? Gusto ko lang sabihin sa'yo na nandito na ako sa CM Construction Firm. Ang laki pala nito. Ang taas ng building. Natawa ito sa kabilang linya. Ganun ba? Good luck ha. Teka lang. Paano ba? Kailangan ko pa ba ng appointment o ipapasa ko lang ang resume ko sa HR? Tanong niya. Medyo kinakabahan na rin. Ganito na lang. Siguro lumapit ka muna sa receptionist. Tapos kung ano sasabihin nila sa'yo, yun na lang ang sundin mo. Okay. Thank you. Thank you talaga sa tulong mo, Chase ha. Kapag talaga natanggap ako dito, ililibre kita. Pero matagal pa ha. Siyempre, kailangan ko pa ring sumahod bago ang lahat. Oo na, naiintindihan ko. Sige na, pasok ka na sa loob. Malay mo naman, matanggap ka kaagad at magsimula na rin magtrabaho ngayon. Uy, grabe siya. Ang lakas ng fighting spirit mo ah. Just trust yourself, Flame. I'm sure hindi magkakamali ang employer ko na tanggapin ka. Kasi nararamdaman ko naman na masipag ka. Sagot nito. Well, hindi ka naman nagkakamali dyan. See? Kaya sige na, tumuli ka na bago pa tayo parehong makalimot sa oras. Ingat ka rin at good luck, okay? Impit na napatili si Flame. Ganoon siya sa tuwing magkausap sila ni Chase. Madalas kinikilig siya. Flame, nariyan ka pa ba? Untag nito. Oo, nandito pa. Sige na, bye na. Ingat ka din kung saan ka manaroon ngayon. I will. Nang mawala sa kabilang linya ang lalaki, tuloy-tuloy nang pumasok si Flame sa entrance ng CM Construction Firm. Dumiretso siya sa receptionist at dito nagtanong. Ang sabi nito, hiring nga raw ang accounting department kaya doon na siya nito pinatuloy. Pagdating doon, pinapasok naman siya sa opisina ng head ng accounting at laking gulat pa niya nang marinig ang sinabi nito. Talaga ho? Hindi ho kayo nagbibiro? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Flame kay Miss Castro. Nasa mid-40s na ito at halata ang pagiging mabait dahil hindi nawawala ang ngiti nito. Yes, Miss Dima Apoy. Tanggap ka na at pwede ka na magsimula ngayon. Sabi nito. Ay Diyos ko, salamat po, salamat. Tuwang-tuwang wika niya. Huwag mo akong pasalamatan. Ang pasalamatan mo, itong magandang records mo sa school. Hindi naman kasi naghahanap ang kumpanya namin ng mas ma-experience na tauhan. Mas maganda pa rin ang fresh graduates para madaling turuan at hindi matigas ang ulo. Na ani mo'y alam na nilang lahat. I'm sure hindi ka naman ganoon, hindi ba? Aba oho, masunurin ho ako at mabilis matuto. Hindi rin ho ako mareklamo. Sagot ni Flame. Mabuti naman kung ganoon. But I want you to know na titingnan ko pa rin ang performance mo sa susunod na mga araw. Oho, wala akong problema, ma'am.
Sige na, pumunta ka muna sa HR at dalhin mo itong mga papel mo para mabigyan ka ng temporary ID. Sila na rin ang magpapaliwanag sa'yo kung magkano ang pasahod namin at kung ano ang benefits na matatanggap mo. Pagkatapos niyon, pwede ka nang bumalik dito. Nasa labas lang ng opisina ko magiging table mo. Doon ka na dumiretso. Ang magte-train sa'yo ay si Mr. Regata. Katabi ng table mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Miss Di Maapoy? Paliwanag ni Miss Castro. Oho, salamat po ulit. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa harapan niya, na madali namang tinanggap ni Flame. Welcome, and welcome to CM Construction Firm. I hope maging maayos ang samahan natin dito. Nako, magiging maayos ho talaga, ma'am. Salamat ho ulit. Pagkatapos magpaalam ni Flame kay Miss Castro, dumiretso na siya sa HR. At sa dinami-raming pasabog sa araw na yon, nagulat pa rin siya nang malamang kasama sa benefits ng mga trabahador doon ang school allowance para sa mga kapamilyang nag-aaral. Kaya malaking tulong yon sa kanyang pamilya. Nang matapos maasikaso ni Flame ang mga kailangan niya sa HR, bumalik siya sa accounting department. Ipinakilala siya ni Miss Castro sa mga kasamahan niya roon bago siya magsimulang magtrabaho. So you are my trainee now? Sabi ni Dan Regata sa kanya. Oo, huwag mo akong pahihirapan ha. Nakangiting wika ni Flame. Natawa ito. Hindi naman, madali lang naman ang gagawin mo. Marunong ka namang gumamit ng computer, hindi ba? Oo, marunong naman. Excel. I studied computer secretarial, kaya alam ko kung paano gumamit ng MS Office. Good, mag-encode ka lang naman ng mga resibo sa Excel. Ganun lang. Okay, ituro mo lang sa akin. Masiglang wika ni Flame at tinuruan naman nga siya ni Dan ng mga dapat niyang gawin. Habang sa top floor naman ng building na yon ay nakasubaybay si Chase sa mga nangyayari sa accounting department. He was particularly looking on Flame at the CCTV monitor. You're really pretty. Now, palagi na kitang makikita. Nakangiting wika niya sa sarili sabay haplos sa maliit nitong mukha na nasa screen. I know you'll hate me for lying, pero maasa pa rin ako maiintindihan mo ko. And I hope, kahit na magbago ang lahat, sana magpatuloy ang kung anong meron sa atin, dahil gustong-gusto talaga kita. Dagdag pa ni Chase, pagkuway napalingon sa lalaking katabi nito. Hindi man niya gusto, pero nakadarama siya ng selos, lalo na sa paghawak-hawak nito sa gilid na kinauupuan ni Flame. Si Miss Castro at ang head ng HR lamang ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya dahil ayaw niyang pag-initan ng ibang empleyado ang dalaga. Kaya naiinis siya dahil halatang may gusto si Dan kay Flame. I should act sooner dahil baka mamaya makawala ka pa. Tumayo si Chase at lumabas. Tinungo niya ang kinauupuan ng kanyang assistant. Fred, can you order food for me? Utos niya rito. Okay sir, anong klaseng food po? Italian, Chinese, Korean, or Western? Japanese, make it 3 sets. 2 ipadala mo dito para sa atin at isa sa accounting department. Accounting, sir? Yes, kay Miss Flame Di Maapoy. Sandali itong natigilan, pagkuway tumango. Okay sir, noted. Ano pong ipapasabi ko sa delivery man kapag dinala na ang food kay Miss Di Maapoy? Tell him that it came from a friend who wanted to congratulate her. Copy, sir. Pagkatapos utusan ni Chase ang kanyang assistant, ay muli siyang pumasok sa kanyang opisina at muling pinagmasdan si Flame sa CCTV. Hindi ko naman patatagalin ang lahat. Soon I'll tell you the truth. Sabi niya bago nag-umpisang magtrabaho. Mabilis na dumaan ang maghapon. Pag-uwi ni Flame sa kanila, agad niyang ibinalita sa kanyang pamilya na may trabaho na siya, pati na ang pagkakaroon ng kapatid niyang si Jewel ng allowance bilang benefits niya. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil malaking kaluwagan yun sa budget nila. Nang sumapit ang gabi at nasa kanyang kwarto na si Flame, tinawagan niya si Chase. Good evening. Anong ginagawa mo? Tanong ni Chase sa kanya. Chase, OMG! Impit niyang tili. Hey, bakit? Anong meron? Hindi talaga ako naniniwala sa swerte, pero parang yun ang nangyari sa akin sa araw na to. Ibig bang sabihin, natanggap ka nga sa trabaho? Oo, at yun ay dahil sa'yo. Thank you, Chase. Sus, wala yun. Maliit na bagay. Anong maliit ka dyan? Malaki kaya kasi malaking tulong to sa aming pamilya. Mantakin mo, may school allowance pa silang benefits. Kaya hindi na po problemahin ni nanay ang panggastos ni Jewel sa school. Ang laking tipid nito sa amin. Kwento ni Flame. Well, mabuti naman kung ganun. At least kahit papano, nakatulong ako. Ha? Anong sinabi mo? Ha? May sinabi ba ako? Napakunot ang noon ni Flame. Sigurado siyang narinig niya ang sinabi ni Chase, pero baka ang ibig sabihin naman nito ay dahil nga sa ginawa nitong pagtulong sa kanya sa pag-refer sa trabaho.
Wala. Basta masaya ako ngayong araw at yun ay dahil sa'yo. Saka itatanong ko pala kung ikaw ang nagpadala ng pagkain sa akin kanina. Pag-iiba niya ng usapan. Yun. Oo, ako nga. Masarap ba? Hindi ko pa kasi alam kung ano ang gusto mong pagkain kaya naisip kong baka mahilig ka sa Japanese food. Sus, wala akong pili sa pagkain. At kung tinatanong mo kung masarap, masarap na masarap ka mo. Pero teka, hindi ba mamahalin ang in-order mong yun? Baka naman mamaya niyan, maubos ang ipon mo. Hindi ba sabi mo nag-iipon ka ng pampagawa mo kamo ng bahay? Nag-aalalang wika ni Flame. Yun ang kwento sa kanya ng lalaki dahil may lupa na raw itong nabili. Bahay na lang ang wala. Nag-iisa rin daw itong anak at ina na lamang ang kasama sa buhay. Oo nga, pero hindi naman ganun kamahal yun. Yakang-yaka yun ang budget ko. Kahit pa, hindi ka na sana gumastos ng ganun. May pambili naman ako ng pagkain. Saka okay lang naman ako sa lutong karinderya. Well, I want to, Flame. Hindi ba naniligaw ako sa'yo? Isa lang yun sa way ko. Natigilan si Flame at kahit hindi niya nakikita ang mukha sa salamin, alam niyang namumula siya. Pakiramdam niya rin tumatalon-talon ang puso niya sa kanyang dibdib. Hindi tuloy siya makahinga. Hello, Flame? Andyan ka pa ba? Untag ni Chase. Oo, nandito pa ako. Hindi lang siguro ako sanay na may gagawa ng ganun para sa akin. Kung ganun, masanay ka na. Kasi mahilig akong mang-spoil. Ganon? Mayaman lang? Hindi ito sumagot na ipinagtaka naman ni Flame. Napaisip tuloy siya base na rin sa uri na pakikipag-usap nito sa kanya. Mukha itong may pinag-aralan at matalino. Bukod sa maganda ang tinig nito, may kakaiba rin siyang nararamdaman na para bang sanay na sanay itong makipag-usap sa kahit na sino. Parang businessman, ganon. Oh, bakit hindi ka na sumagot dyan, Chase? Alam ko namang malayang maging mayaman ka kasi ikaw na rin ang may sabi kung ano ang estado mo sa buhay, hindi ba? Dagdag pa ni Flame. Pilit na inaalis ang pagdududa sa dibdib. Ganun na nga. Medyo mayabang lang talaga ako. Natawa siya. Tama, may kaunting kayabangan ka nga. Pero Flame. Ano yon? Matanong ko lang. Anong pananaw mo sa mga taong nagsisinungaling? Sandali siyang napaisip bago sumagot. Depende sa uri ng pagsisinungaling. Kapag sagad sa buto, tiyak na magagalit ako. Kung hindi naman, paano kung white lies lang? Tanong pa ni Chase. Kung white lies naman, siguro maiinis lang ako. Hindi naman kasi ako magagaliting tao. Ganun ba? Opo, bakit mo ba tinatanong? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Kasi kung oo, maigi pang sabihin mo na agad ngayon para hindi na ako magalit o mainis sa'yo. Narinig ni Flame ang malakas na pagbuntong hininga ni Chase sa kabilang linya. Mas gusto kong harap-harapang sabihin sa'yo kung ano man yun. Ayoko sa ganito. Kung hindi naman nga malala, pwede rin naman. Pero kung sasabihin mo sa akin may asawa ka na at gagawin mo akong kabit, ibang usapan na yun. Kakalbuhin talaga kita. Napahalakhak naman si Chase sa kabilang linya. At yun talaga naisip mo Lumabi si Flame. Kasi naman, madalas kaya sa mga nasa dating app ay scammer. Sasabihin gusto ang ganito, gusto ang ganyan. Tapos ang totoo, pamilyado naman pala. Ganyan ang iba sa mga Pinoy. Ouch, ang harsh mo naman sa amin, Apoy. Hindi kaya. Kita mo nga, ano bang laging tema ng mga palabas sa TV dito sa atin? Hindi ba mga kabitan? Hindi naman ako kasali sa kanila, no? Hindi ko yun gagawin sa kahit na sinong babae, lalo na sa'yo. Muling kinilig si Flame sa narinig. Talaga? Yes, I would never hurt you. Kung ganun, thank you. Pero kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na agad. I will kapag nakita na tayo. Okay, sinabi mo yan Opo na, Miss Apoy. Sige na, alam ko may pasok ka pa bukas. Hindi ba ikaw rin naman? Natawa ito. Oo nga pala. See you in my dreamland na lang, Flame. Na para bang magkakatotoo, Chase Aba, ano namang malay mo? Oo na. See you na po, Mr. Simpleng Maginoo. Bye. Good night. Night. Pagkatapos magpaalam ni Chase ay pinindot na ni Flame ang end button. Tila nangangarap ang itinapat niya sa kumakabog na dibdib ang kanyang cellphone bago tumagilid sa pagkakahiga at hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi. See you in my dreams, Chase. Sabi pa niya bago ipinikit ang mga mata. Ganoon ang naging rutina ni na Chase at Flame ng mga sumunod na linggo. Patuloy na nakasubaybay si Chase sa dalaga kapag nasa opisina ito, pati na ang pagpapadala niya rito ng kung ano-ano. Hanggang sa naglakas na siya ng loob na makipagkita rito. Pumayag naman to, basta kailangan daw ay doon sa mataong restaurant sila pupunta.
Nauunawaan niyang may pag-aalinlangan pa si Flame kaya sa isang buffet restaurant niya ito niyaya. Saktong may nagsiselebrate doon ng birthday party. Nauna si Chase sa nasabing buffet kaya panay ang lingon niya sa labas. He is wearing a blue polo shirt and black faded jeans. Tinernohan ngayon ng itim na loafers at isang di kasinong mamahaling relo. Nagkahit din siya para malinis tingnan. And of course, he's wearing a huge smile. Oh, there you are. May paghangang wika ni Chase nang makita si Flame na marahang naglalakad patungo sa restaurant na kinaroroonan niya. Isang floral dress ang suot nito, nakalugay ang mahabang buhok at may sukbit na shoulder bag. Medyo tumangkad ito dahil sa stiletto nitong suot. Lalong lumapat ang pagkakangiti ni Chase. Alam niyang maganda na ang babae sa personal, pero hindi naman niya akalaing may mas igaganda pa ito. Para itong Diyos ang bumaba sa lupa sa itsura nito. Bawat galaw ni Flame, nakasunod ang mga mata niya hanggang sa makapasok ito sa loob. Tumayo naman si Chase at inabangan itong makita siya. Sinabi naman niya kasi sa babae kung ano ang suot niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, kitang-kita niya kung paano ito nagulat. She was stunned for a moment before she took another step towards him. Para namang tinatambol ang dibdib ni Chase sa lakas ng tibok niyon. Hi. Mahinang usal niya nang makalapit ito. Ikaw? Ikaw si Chase Mahalay? Yes, that's me. Inilahad niya ang kamay sa harapan nito. Before we start, let me introduce myself to you. I'm Chase Mahalay, the owner of the car in your profile photo. Malakas itong napasinghap kasabay ng pagtakip sa bibig. Ilang segundo itong nakatitig lang sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. I know I lied to you, pero gusto kong makinig ka muna sa sasabihin ko, Flame. And could you at least shake my hand? Napatingin doon si Flame pagkaway sa mukha niya. Please? Narawan man ang pag-aalinlangan sa mukha nito ay tinanggap naman yun ng babae. Subalit mabilis din itong binawi ang sariling palad nang tila makuryente sila sa isa't isa. That means we have spark. Sabi pa ni Chase bago ito pinaghila ng upuan. Naupo naman ito roon. Paanong nangyari? Nalilitong wika ni Flame habang nakatingin pa rin sa kanya. Ngumiti siya at kitang-kita niya kung paano ito napanganga. Gwapo ba talaga ako sa personal? Kasi ganyan ka rin ang unang encounter natin eh. Namula ito at mabilis na itiniko ang bibig. Pagkatapos, kinagat nito ang pang-ibabang labi. Huminga ng malalim si Chase bago nag-umpisang magkwento. I didn't tell you sooner kasi gusto kong makilala kita. And I'm sorry for that, Flame. At ngayon, kilala mo na ako? Bigla ay pagtataray nito sabay halokip-kip. Yes, I find you a good person. Matulungin sa pamilya, mabait, masayahin, kuwela, simple, hindi maarte, at marami pang iba. Bakit nga ba hindi ka kaagad nagpakilala? Dahil ba gusto mo akong subukin? Tingnan kung hindi ako kagaya ng ibang babae na gold digger? Honestly, Flame, yes. Dahil nakikita mo naman siguro kung ano ang estado ko sa buhay. Most of the women, yaman ko lang ang habol nila. Bukod sa maarte na, mga materialistic pa. Pero hindi ba ganun ako? Hindi ba sinabi ko sa'yo na naghahanap ako ng mayaman? So ano to? Test? Na kapag pumasa ako, bibilugin mo ang ulo ko? Ganun ba? Kaya pala parang pamilyar ang itsura mo pati ang pangalan mo kasi ikaw nga pala yan. So ano, masaya ka na kasi napaglaruan mo ko? Maanghang nitong wika. Mabilis na umiling si Chase. No, hindi kita pinaglalaruan, Flame. Seryoso talaga ako sa'yo. Sa kanilinaw ko naman sa'yo na may mga bagay pa akong hindi nasasabi, hindi ba? Gusto ko talagang sabihin sa'yo ito ng harapan para maunawaan mo kung saan ako nanggagaling. Well, hindi ko naman hinihinging patawarin mo na agad ako ngayon. Alam ko na iinis ka, nagagalit, pero sana lang maunawaan mo ko. Matagal itong hindi sumagot. Nakatitig lamang ito sa kanya na para bang binabasa ang kanyang mukha kung totoo ang sinasabi niya. Look, Flame, I really, really, really like you. And I'm really, really sorry for lying. Can we start over? Promise, hindi na talaga ako magsisinungaling. Itinaas pa ni Chase ang kaliwang kamay. Natawa naman ito na kanyang ikinangiti rin. So, untag pa ni Chase kay Flame. Oo na nga, makulit ka eh. Oh God, thanks Flame. Akala ko naman magagalit ka talaga ng husto. Buti na lang. At anong buti na lang ha? Hindi pa rin okay ang pagsisinungaling mo, Mr. Mahalay. Sabi nito nang biglang manlaki ang mga mata. Wait, gaano ka ba kayaman? Sapat lang. Bakit? Nanunuot ang mga matang tinitigan siya ni Flame. Huwag mo sabihin sa akin, ikaw ang may-ari ng kumpanya pinagtatrabahuhan ko.
Huminga ng malalim si Chase. Yeah, that's right. Ako nga may-ari ng CMC. Ano ka mo? Napatayo si Flame at sa lakas ng kanyang tinig, nakakuha yun ng atensyon sa mga naroon sa restaurant. Sorry. Apologetic na wika ni Chase. Nanlalambot ang mga tuhod na napaupong muli si Flame. Bago pa siya pumunta roon ay kabadong-kabado na siya dahil alam niyang marami siyang malalaman. Pero hindi naman niya alam na ganoon pala mga pasabog ni Chase. Bigla tuloy siyang nahiya. Ibig sabihin, boss kita? Can you just not think about that, Flame? At paano ko naman hindi maiisip kung ikaw na mismo ang nagsabi? Saka wag mo sabihin hinanapan mo lang ako ng pwesto sa kumpanya mo. Yun naman ang hindi ko matatanggap. No, hindi ganun, Flame. May bakante talagang pwesto sa accounting department dahil matagal nang nagre-request si Miss Castro sa akin ng additional na tao. At naisip ko, maiging ikaw na lang ang kunin ko kasi kilala na kita. Tinitigan niya ito ng matagal sabay buntong hininga. Nakakahiya pa rin. Hindi mo na sana ginawa yun. Kaya ko namang makahanap ng ibang trabaho na maayos. But I want to. Nagulat siya nang kunin nito ang kamay niyang nasa ibabaw ng lamesa at pinisilyon. Again, I'm so sorry, Flame. I just want to help you. That's all. Wala akong ibang intensyon sa ginawa ko bukod sa gusto kitang nakikita araw-araw ng palihim. Muling pag-amin nito. Nakagat ni Flame ang pang-ibabang labi kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Kung sa ibang pagkakataon, nagalit na talaga siya. Pero malambot ang kanyang puso, lalo na kung ganito kagwapo ang kaharap niya at nagmamagandang loob lang naman. Tama rin naman ito. White lies lang naman ang ginawa nito, hindi naman malala. At nauunawaan niya ring nag-iingat to. Akala pa nga niya ay ipagtatapat nitong pamilyado na ito, kaya kabado rin siya bago makipagkita rito. Buti na lang at hindi naman pala. Please, let's start over, Flame. And this time, gagawin ko na to ng tama. Magsisimula ulit ako mandigaw. Mula umpisa. Ipakikilala ko sa iyo kung ano at sino pa ako, bukod sa pagiging gwapo. Natawa si Flame. Ewan ko sa'yo, dinadaan mo lang sa biro ang lahat. Bakit? Hindi ba ako gwapo? Inirapan niya si Chase. Oo na, gwapo ka na. Sige na nga, payag na ako. Hindi lang ako makapaniwala na ikaw yung antipatiko na nakaengkwentro namin noon ni Angela. Malapad itong napangiti bago yumuko at hinalikan ng ibabaw ng palad niya. Pagkatapos, muli siya nitong tiningnan sa mga mata. Thanks, Flame. Sisiguraduhin ko sa iyong hindi mo pagsisisihan ng desisyon mong to. About the first time we've met, I'm sorry pero ang totoo, naaliw lang naman akong asarin ka noon. Patola ka kasi at ang cute mo. Then suddenly, kakabuyo sa akin ni Angelo na sumali sa app, nakita kita ron. Nakilala agad kita dahil ikaw lang naman ang nagpa-picture noon sa kotse ko. Pero pangako, hindi talaga ako antipatiko. Romantiko talaga ako. Talaga lang ha? E di sige, patunayan mo na ngayon pa lang. Oo naman, ano bang gusto mong gawin ko? Wala, pero nagugutom na ako kaya pwede ba kumain na tayo? Oo naman, ano bang gusto mo? Kukuha na kita. Tumayo ito kaya tumayo na rin si Flame. Wag na, sasama na lang ako sa'yo para makita ko kung alin ang masasarap. Sabi niya, may buffet doon at mukhang mamahalin ang mga pagkain. Okay, ikaw ang bahala. Hinawakan ni Chase ang kamay niya na ikinalingon niya roon. Ayun na naman kasi ang kakaibang init na gumapang sa katawan niya mula rito. Tara na para marami tayong makain. Yaya sa kanya ng lalaki na muli niyang ikinalingon dito. Ngumiti ito sa kanya. Nga pala, bago ko makalimutan, gusto kong sabihin sa'yo na napakaganda mo, Flame. Yun lang at hindi lang na siya nito. Kinikilig naman siyang sumunod dito. At kung pwede lang tumili, kanina pa yun nagawa ni Flame. Ang totoo, hindi na niya mahintay pa ang mga susunod na araw. Dahil base sa nakikita at nararamdaman niya, mas lalo lang siyang nahulog kay Chase. Hindi baling nagsinungaling ito dahil ang importante sa kanya, inamin nito ang mga ginawa nito. At hindi lahat ng lalaki ay kayang umamin sa mga pagkakamali. And because of that, Chase earned her trust. Pagkatapos nilang kumain, namasyal pa sila sa mall. Naglaro sila at nanood ng sine. Pagsapit ng 6:00, nagpaalam na sila sa isa't isa. Gusto sana siyang ihatid ni Chase, humindi lang siya. Nahihiya kasi siya rito. Hindi naman nagpumilit ang lalaki, pero pinagtaksi siya nito. At pagbaba niya, nakaabang na sa labasan ang kaibigan niyang si Angela. So, kumusta ang date mo kay Fafa, Chase? Nakangiting tanong nito. Alam na nito kung ano ang progress ng relasyon nila ng lalaki at halata namang kinikilig din ito para sa kanya. Niyakap muna niya ito. Ayos naman. Anong ayos naman?
Hoy Flame, umayos ka rin ha? Baka gusto mong kutusan kita. Saka bakit ganito ka kalambing ha? Huwag mo sabihin sa akin isinuko mo na ang bataan mo, first meet nyo pa lang. Hoy, grabe ka naman. Bulalas niya bago ito pinakawalan. Ano namang akala mo sa akin? Ganun kadaling makuha? Malay ko ba? Mukha kasing gwapo talaga siya kahit na may mask at sombrero. Hindi nakasagot si Flame. Pinagsaligop niya ang dalawang palad bago ngumiti at tumingin sa kawalan. Nako, patay na. Wala na. Hulog na hulog ka na talaga. So, gwapo nga. At hindi lang siya gwapo, Beshi. Ano? Mayaman din siya. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Flame? Tumingin siya rito. Oo, at tuloy ang panliligaw niya. Ayan na bang sinasabi niyang ipinagsinungaling niya sa'yo? Baka naman sinabi niya lang na mayaman siya kasi nakita ka niya, ha? Hindi, mayaman nga siya at kilala mo rin pala siya. Ano ka mo? Naalala mo nung nagpunta tayo sa mall, Beshi? Di ba meron tayong nakainisang lalaki noon sa kotse? Oo, siya yun, yung may-ari ng kotse. Ano? Malakas na wika ni Angela. Napatakip naman sa kanyang tenga si Flame. Oo, at hindi lang yun. Pag-aari niya rin ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya pala ang bilis ko natanggap. Siya pala ang boss. OMG, Beshi! Masayang hinawakan nito ang mga palad niya at tumalon-talon. Ito na ang katuparan ng mga pangarap mo. Hindi ka man pinalad sa AFAM, gwapo at mayaman naman ang ibinigay sa iyo ni Lord. Pero sa halip ng umiti, napabuntong hininga si Flame. Tumigil naman si Angela sa pagtalon nito. O bakit? May problema ba, Beshi? Tanong nito. Hindi ba nakakahiya sa kanya? Siya ang gumawa ng paraan para magkatrabaho ako. Tapos alam niyang umpisa pa lang mayaman na talaga ang hanap ko. Hindi kaya isipin niya na gold digger ako? Sus, hindi yan. Hindi ka naman talaga nag-stick sa gusto mo, hindi ba? Kasi nga ang alam mo mahirap lang siya. Pero pinabigyan mo pa rin siya. Hinayaan mo pa rin siyang ligawan ka. Kung nalaman mo ngayong mayaman siya, hindi mo na problema yun. Ang tangi mo nalang problema ay kung magtutuloy-tuloy talaga to. Tumingin si Flame sa mga mata ni Angela. Gustong-gusto ko siya. Pag-amin niya. Yun lang ba talaga? Sandali siyang napaisip. Pagkuway kinapa ang kumakabog na dibdib. Isipin pa lang na mawawala si Chase, parang hindi niya kakayanin. Mahal mo na, no? Kahit nasa chat lang kayo nagsimula. Tanong ni Angela sa kanya. Napatingin siya rito. Maaga pa para masabi kong mahal ko nga siya, Besh. Pero nakikita mong siya na nga ang para sa'yo. Oo, kasi siya rin, desidido na raw siya sa akin. Yun naman pala di wala nang problema. Walang problema kung mahal mo na siya at masaya ako para sa'yo, Beshi. Niyakap ni Angela si Flame. Salamat, Beshi. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko makikilala si Chase. Sus, wala yun. Basta ba irereto mo ko sa kaibigan niya Yung kasama niya noon sa mall. Cute niya, Besh. Oo ba, basta single pa. At malakas silang nagkatawa ng dalawa. Lumipas pa ang mga araw at walang oras na hindi kinikilig si Flame dahil sa pagiging consistent ni Chase sa panliligaw nito. Palagi itong may pa-flowers at binubusog din siya nito ng kung ano-anong pagkain pag nasa trabaho o wala man. Kaya kung magkakaroon ng botohan patungkol sa pinaka-consistent na lalaki, nangunguna na ito sa listahan. At sa paglipas ng mga araw, mas lalo siyang nahulog dito. Alam niya sa sarili na hindi lang niya ito gusto, kundi mahal na rin niya ito. Hoy, saan mo ba talaga ako dadalhin? Hindi ba sinabi ko sa'yo na may lakad ako mamaya? Tanong niya sa binatang nasa harap ng manibela. Inaya siya nitong lumabas na hindi naman niya hinindian. Hindi ko po yun nakakalimutan. May lakad din ako mamaya, remember? Gusto ko lang magpasama sa'yo para bumili ng regalo. Alam ko, magaling kang pumili. Sabi nito habang hawak-hawak ang kamay niya. Yun ang isa sa mga nagustuhan ni Flame kay Chase. Ipinararamdam talaga nito sa kanya na ayaw nitong mawala siya sa tabi nito. Sino ba talagang reregaluhan mo? Yung nag-alaga sa akin noon. Inimbitahan niya kami ni Mommy. Hindi ko naman mahindian. Ganun ba? Ilang taon na ba siya ngayon? 60. O talaga? Kaedad din ng lola ko tapos ka-birthday niya rin. Talaga? Oo, galing naman nagkataon. Tumango pa si Flame. Isa pa nga pala yun. Gusto ko ring bilhan ng gift ang lola mo. Hindi man ako makarating, at least naroon naman ang presensya ko. Ano ka, patay? Natawa ito ng malakas. Ikaw talaga, sari-sari. Ikaw din naman Napailing si Chase. Oo na, ako na nagsimula.
Napangiti si Flame. Isa pa rin yun sa nagustuhan niya rito, mapagbigay ito. Pero wag mo nang bilhan si Lola, nakakahiya naman sa'yo. No, bibilhan ko rin siya. Isa pa, gusto ko rin magpabango. Alam mo na, para naman maging boto siya sa akin kapag pinakilala mo na ako sa pamilya mo. Lumingon pa ito sa kanya bago muling ibinalik sa unahan ang tingin. Napakurap-kurap siya. Anong sinabi mo? Ipapakilala? Oo, gusto kong makilala sila ng personal, Flame. Ang bilis mo talaga. Ano ka ba, kidlat? Nagmamadali? May lakad? Kasi nakikita ko naman na doon din tayo patungo. I just don't wanna waste time, baby. Nararamdaman ko ikaw na talaga ang babaeng para sa akin. Ibig mong sabihin, nasa isip mo na ang pakasalan ako? Oo naman, ikaw ba? Mabilis nitong sagot. Bakit akong tinatanong mo? Hindi pa nga kita sinasagot, hindi ba? Yun na nga ang problema eh. Hindi mo pa ako sinasagot. Kailan mo ba ako sasagutin? Hindi naman sa naiinip ako pero nakikita ko namang gusto mo rin ako. Bumitaw si Flame sa pagkakahawak ng lalaki. Ang kapal ha? Sandali siya nitong nilingon. Bakit? Hindi ba totoo? Napabuntong hininga siya. Totoo, pag-amin niya. Kaya lang, parang bigla ako nanliit. Kasi empleyado mo ako at literal na sa'yo ako umaasa. Sus, wala akong pakialam kung umasa ka sa akin habang buhay. Trabaho naman ng lalaki na i-provide ang pangangailangan ng babaeng gusto niyang makasama sa buhay. Ganon din ang pamilyang bubuuin natin. And I don't care if I choose a high-maintenance woman. At least, alam kong sa akin lang ang puso niya at hindi siya titingin sa iba. Mahabang wika nito. Napangiti si Flame. Kilig na naman. Para man na rin sinabing materialistic ako. Well, I'm fine with it. Pero alam ko namang hindi ka ganoon. Sa ibang bagay ka lang high maintenance kasi nga gusto mong makatulong sa pamilya mo. So gold digger naman ako, ganun ba? Natawa ito. Kung hindi kita kilala, baka nga oo ang isagot ko. Pero kilala kita, Flame. Kilalang kilala kita at hindi ka gold digger. What you want is not only for yourself, but also for the sake of your family. At narito ako para tulungan ka maabot ang mga pangarap mo sa kanila. I will always take good care of you. I promise. Talaga? Opo. Wala nang bawian yan ah. Nope, wala na. Di sige, sinasagot na kita, Mr. Mahalay. What? Mabilis nitong iginilid ang sinasakyan nila bago nito yun inihinto. Pagkatapos, hinarap siya nito. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Ngumiti si Flame. Mukha ba akong nagbibiro? Matagal siyang pinagbasdan ni Chase. Pagkuway walang sabi-sabing niyakap siya nito. God, thank you, Flame. Thank you for giving me a chance. Pangako, lahat ng sinabi ko, lahat yun gagawin ko. Mapatunayan ko lang na mahal kita. Nagulat siya sa narinig. Mahal mo ako? Yes, noon pa. Alam ko na sa puso ko na mahal kita. Hindi ko naman siguro maiisip na ikaw ang makakasama ko sa hinaharap kung hindi, di ba? At hindi rin kita liligawan kung hindi kita gusto at mahal. Naluha si Flame kasabay ng mahigpit na pagyakap dito. Oh Chase, salamat kasi pinasaya mo ako ng husto. Alam ba bang mahal na rin kita? Hindi ka naman kasi mahirap magustuhan, lalong hindi ka mahirap mahalin. At alam mo kung bakit? Kasi marunong kang umamin sa pagkakamali mo at alam mo kung paano itama ang lahat. Isa pa, napaka-consistent mo. Hindi lahat ng lalaki kayang gawin ang ginagawa mo. I know. I'm one of a kind, baby. Bulong nito habang hinahaplos ang likod niya. Oo na, iba ka na sa mga kabaro mo. Natatawang tugon ni Flame. Pinakawalan siya nito at pinakatitigan sa mga mata. I love you, Flame. I love you too, Chase. Ngumiti ito bago dahan-dahang tinawid ang pagitan ng mga mukha nila. At nang maglapat ang kanilang mga labi, walang ibang ginawa si Flame kundi ang ipikit ang kanyang mga mata habang nakangiti rin. Alam niya sa kanyang sarili na hindi talaga siya nagkamali na bigyan ng pagkakataon si Chase. Napatunayan ang sarili nito sa kanya. At napakaswerte niya dahil kahit hindi naman na siya naghahangad pa ng lalaking gusto niya, yun talaga ang ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng tagpong yun ay dumiretso sila sa mall. Namili sila ng pangregalo ni Chase para sa lola niya at sa nag-alaga rito. Saka pa lang siya nito inihatid sa kanila. Nagulat pa si Chase nang yayain niya itong pumasok sa bahay nila. Kapag kasi inihahatid siya roon ng lalaki hanggang sa kotse lang ito. Ngunit dahil opisyal na silang magkasintahan, balakas na ang loob ni Flame na ipakilala ang nobyo sa kanyang pamilya, na ikinagulat pa ng mga ito. Akala nga niya ay magagalit ang kanyang ama, pero hindi naman nangyari dahil nakakwentuhan agad ito ni Chase na isa sa mga natatanging katangian nito.
Magaling talaga itong makipag-usap sa kahit na sino. Kahit yata terror na professor ay kayang-kaya nitong harapin. Gusto mo bang sumama sa amin? Pupunta kami sa birthday ng lola nitong si Flame. Yaya pa ng kanyang ama kay Chase. Nako, gustuhin ko man ho pero may lakad ho kasi kami ngayon ni Mommy. Nauna ho kasi ang imbitasyon na yun at hindi ko naman po mahindian. Sagot agad nito. Ganoon ba? Sayang naman. Makikilala mo sana ang buong angka namin. Tiyak na mapapalaban ka rin sa inuman. Natawa si Chase. Sa susunod na lang ho siguro kapag namanhika na kami. Naubo silang lahat sa sinabi nito. Si Flame na pulang-pula ang muka ay pinandilatan ng mga mata ang kasintahan. Anong sabi mo, Chase? Tanong ng kanyang ama na unang nakabawi. Totoo po ang sinabi ko, Tito. Si Flame ho ang babaeng nakikita kong iharap sa dambana. Yun naman ho ay kung papayagan niyo ako. Sinasabi ko na rin ho ng advance para makapag-isip na kayo. Seryosong tugon ni Chase. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ang sunod na nagsalita. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Hindi mo pa nga nakikilala ng maayos itong si Flame. Hindi naman. Parang gusto mong sabihin kay Chase na dihado siya sa akin ah. Reklamo niya na ikinatawa ng lahat. Kilalang kilala ko na ho si Flame, tita. Kaya hindi ko na ho kailangan pang gawin yun. Sagot naman ni Chase. Ikaw, kilala ka na ba ng anak namin? Unang beses mo pa nga lang umaapak dito sa bahay eh. Sabi naman ng kanyang ama, seryoso na. Napatingin si Chase kay Flame. Kitang-kita niya kung paano mangislap ang mga mata nito na ikinangiti niya. Siguro naman ho kilala na rin niya ako. Wala naman ho akong ibang ipinakita sa kanya kung hindi ang totoong ako. Kung may madiskubre man ho kaming mga katangian namin sa paglipas ng araw, parte na ho yun ang pagsasama namin. At asahan niyo ho, hindi ko po pababayaan ang anak ninyo. Mahal ko ho siya, kaya wala akong ibang gagawin kung hindi ang pasayahin siya. Madamdaming wika nito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Chase, ani Flame sabay hawak sa kamay nito ng mahigpit. I know where we're heading. I know na hindi lang ito matatapos sa simpleng mag-boyfriend-girlfriend. Alam ko totoong lahat ng to, Flame. Lalong lumapad ang pagkakangiti niya. Well, nasa iyo naman yan. Basta nandito lang ako. Sagot niya. Thank you. At kahit kaharap nila ang kanilang pamilya, ay hinalikan siya nito sa noo. Nang tingnan niya ang kanyang pamilya, nakangiti lang ang kanyang ina at si Jewel. Samantalang ang kanyang ama ay seryoso pa rin ang muka. Subalit alam niya, wala naman itong pagtutol sa mga planong yun ni Chase para sa kanila. Hindi rin nagtagal sa kanila si Chase dahil tinawagan na ito ng mommy nito. Sila naman ay pupunta na rin sa kanyang lola. Nag-insist pa ang lalaki na ihahatid sila pero tinanggihan yun ng kanyang mga magulang. Baka raw kasi maliit ito sa lakad nito at ng mommy nito. At pagkaalis ni Chase, nagtungo naman sina Flame sa bahay ng kanyang lola. Marami ng bisita roon, karamihan ay mga kamag-anak ni nila. Happy birthday, Lola Salme! Masayang bati ni Flame sa abuela na nagmano muna bago iniabot ang regalo nila ni Chase dito. Nako, salamat apo. Nag-abala ka pa talaga. Teka, bakit dalawa ito? Takang tanong nito. Nako, Nay, hindi niyo aakalain kung kanino nanggaling ang isang regalo. Singit ng kanyang ina na nagmano rin sa matanda. Bakit? Kanino ba? Sa boyfriend ho ni Ate La. Singit ni Jewel. Boyfriend? May boyfriend ka na, apo? Baling ng lola niya sa kanya. Oho, Lola, bakit ho? Halatang nanlumo ito nang marinig ang sagot niya. Sayang naman, may usapan kasi kami noong dati kong amo. Gusto kanyang ereto sa anak niya na naging alaga ko noon. Napakabait pa namang bata noon. Mabilis na humawak si Flame sa braso ng abuela. Ganoon po ba? Kaso may nobyo na po ako, Lola eh. Hindi naman po siguro nakakahiyang tanggihan ng dati niyong amo, hindi ho ba? Hindi naman, mabait naman si Ma'am Rona eh. Tumatango-tangong sagot nito. Ayun naman po pala, so wala na po tayong problema? Hindi na kayo malungkot? Ngumiti ito at tinapik ang pisngi niya. Wala namang problema, apo. Basta masaya ka sa nobyo mo, ayos na sa akin yon. Niyakap niya ito. Thank you po, Lola. O hala, sige na. Kumain na kayo, aasikasuhin ko pa ang ibang bisita. Sumunod naman si na Flame. At habang kumakain, parami ng parami ang mga dumarating na bisita. Ay, si Ma'am Rona! Narinig niyang wika ng kanyang Lola Salme na nasa main gate. Saglit nang tumingin doon si Flame bago muling nagpatuloy sa pagkain. Happy birthday, Manang Salme! It's good to see you again after a while. Dinig niyang bati ng bagong dating. Oho nga eh, wala pa rin kayong pagbabago.
Maganda pa rin ho kayo. Teka pala, sino ho palang kasama nyo? Nako, tiyak na matutuwa ka, Manang. Pero, nandyan ba sinasabi mong apo na irereto mo kay Chase? Ha? Bakit narito siya? Tanong niya sa sarili, pero narinig ng kapatid niya. Lumingon din ito sa may gate. Oh, bakit narito si Kuya Chase, ate? Akala ko ba may lakad sila ng mami niya? Napangiti si Flame. Mukhang alam ko na kung sinong tinutukoy ni Lolang irereto niya sa akin. Sino, ate? Si Chase. At pagkasabi na yun ay tumayo si Flame. Tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng kasintahan kahit pa nga kinakabahan siya kasi sa nakikita niya, ina nga nito ang kasama nito at napakasopistikada ng may edad na babae. Flame? Kunot noong tanong ni Chase nang makalapit siya. Anong ginagawa mo rito? Napangiti siya. Dahil birthday ni Lola Salme. Lalong dumami ang mga gatla sa noon nito bago tiningnan ng kanyang tinutukoy. Pagkatapos, muli siya nitong binalingan. Ibig mong sabihin, si Manang Salme ang lola mo? Oo. Oh my God, small world. Anito sabay akbay sa kanya, habang nakangiti ng malapad. Teka, ano bang nangyayari dito? Chase, anang ina nitong halata ang pagkalito sa muka. Oo nga, sabi mo may boyfriend ka na, Flame, apo. Segunda ng kanyang lola. Opo, lola, ito nga pong boyfriend ko, si Chase. Ano ka mo? Sabay na sabi ng dalawang ginang bago nagkatinginan. Pagkatapos, sabay ding ngumiti ng malapad. I guess hindi ko na pala kailangang iretong anak ko sa apo mo, Manang Salme. Mukhang sila na mismo nakatagpo sa isa't isa. Ani Mrs. Mahalay sabay baling sa kanya. Opo nga, akala ko naman kung sinong sinasabi nitong si Flame na boyfriend niya. Yun pala si Chase din. Nalungkot pa naman ako kanina. Sabi ng kanyang lola. By the way, Iha, let me formally introduce myself. I'm Rona Mahalay, Chase's mom. Inilahad nito ang palad sa harapan niya na madali naman niyang tinanggap. Flame, di maapoy po. It's nice meeting you po, ma'am. Oh, just call me Tita Iha. And soon, Mommy. So, titigil ka na po ba sa pagrereto sa akin ng kung sino-sino, Mommy? I told you, nahanap ko na ang dawan ko. Singit ni Chase. Of course, ngayon pa na alam kong galing sa maayos na pamilya tong si Flame. Siyempre, hahayaan na kita talaga, anak. Hindi na ako mag-aalalang tatanda kang binata. Ang bilis magbago ng isip nyo. Kani-kanina lang, pinipilit nyo ako ah. Pabirong wika ni Chase. Pinanlakihan naman ito ng mga mata ng ina nito. Chase, magtigil ka nga. Naririnig ka ni Flame. Hindi na yun mauulit, okay? Tumingin sa kanya ang ginang saka ngumiti. Pagpasensyahan mo na ang bibig ng anak ko, Iha. Teka, nasan ba mga magulang mo? Nais ko silang makilala. Excited nitong wika. Napatinging muli si Flame sa kasintahan. Nagkibit balikat naman ito. Nako, ako na ho magpapakilala sa inyo sa mga anak ko. Singit ng kanyang lola. Flame, sige na, asikasuhin mo muna si Chase. Dun muna kami ni Ma'am Rona. Ako na ang bahala sa kanya la. Nang mawala ang dalawang ginang, tiningnan siya ni Chase. Hindi nawawala ang malapad nitong ngiti sa mga labi habang nakatingin din sa kanya. Maniniwala na nga yata ako ngayon sa destiny. Anang binata. Bakit naman? Dahil pinagtagpo tayo ng Diyos. Una sa dating app, tapos ngayon, dahil kay Manang Salme na lola mo at kay mommy. Nakangiting sumandig si Flame sa balikat nito. Ako rin, at natutunan ko rin na ang pag-ibig ay hindi namimili ng katayuan ng isang tao sa lipunan. Kusa na lang siyang titibok sa taong mamahalin niya at pinili. At ang pag-ibig ay tanggap ang lahat para sa taong mahal mo ng buong buo. Na kahit ayaw mo na sa ugali niya, ay dapat natanggapin mo yun. Dahil hindi naman talaga perpekto ang pag-ibig. Tama. Nako, magugulat talaga si Angela kapag nalaman niya to. You mean your friend? Yes. Well, dapat ko rin siyang pasalamatan at si Angelo. Single ba siya? Tanong ni Flame. Sino? Si Angelo? Oo. Kung single siya, baka pwede natin silang ireto sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Subukan natin. Malay mo naman nga, sila rin palang tinadhana para sa isa't isa. Akmang hahalikan na ni Chase si Flame nang pigilan niya ito. Maraming tao, ano ka ba? Ganon? Hindi sa noo na lang. Okay. Hinayaan ni Flame na halikan siya ng kasintahan sa noo. I love you, baby. Sabi nito. I love you too. Sagot ni Flame bago hinawakan ang kamay nito. Halika na para makakain ka na. Opo, baby ko. Baby ba talaga? Yes, kasi gusto kitang i-baby. Well, baka naman mas spoiled ako niyan.
I don't care, basta ikaw. At hinalikan siya nitong muli sa may sentido. Napangiti na lang si Flame sa kaswitan ng nobyo. Ilang buwan pa ang nagdaan, inaya na siyang magpakasal ni Chase. Siyempre, hindi naman na humindi pa si Flame dahil alam niya ito na talaga ang lalaking itinadhana para sa kanya. Kaya naman hikan agad ang pamilya nito sa kanila. At dahil botong-boto ang kanilang pamilya sa pagmamahalan nila ni Chase, mabilis na naplano ang kasal nilang dalawa. Isang bonggang kasal ang ipinagkaloob ni Chase para sa kanya sa isang beach resort. Pagkatapos niyon, tumulak sila patungong Europe para sa kanilang honeymoon. Isang buwan din sila roon at pagbalik nila, hinayaan lang siya ng kanyang asawa na magtrabaho. Alam kasi nitong yun ang gusto niya dahil nahihiya naman siyang iasa kay Chase ang lahat. Kasi sa halip na ang mga magulang niya ang magregalo para sa kanila, si Chase ang gumawa niyon. Binilhan nito ng bahay at lupa ang kanyang pamilya, kasama na ang negosyong bigasan, tindahan na may kaunting kainan. Yun na lang daw ang palaguin ng mga ito na hindi naman mahirap para sa kanyang mga magulang dahil masinop ang mga ito. Kaya makalipas pa ang isang taon, lumaki na agad yun dahil marami na ring customers. At naging direct seller na rin ang mga ito ng bigas sa ibang maliliit na tindahan. Sila namang mag-asawa, biniyayaan agad ng kambal na anak, parehong lalaki na siyang nagsilbing liwanag ng kanilang buhay. Minsan sa pag-ibig, ang hindi natin inaasahang tao ang siyang dumarating sa atin. Maaari tayong magpanggap, maghanap ng sa tingin natin ay perpekto, ngunit kapag hindi itinadhana, hindi talaga mangyayari. Minsan, ang ibinibigay ng Diyos ay kabaliktaran ng hinihiling natin. Hindi para pahirapan tayo, kundi para ipakita kung ano ang tunay na kailangan ng ating mga puso. Ganoon ang nangyari kina Chase at Flame. Hindi inaasahan, puno ng pagkukunwari sa simula, ngunit sa huli ay pinagtagpo ng tadhana upang makasama ang isa't isa. At doon nila natutuhan na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap, kundi kusa itong ibinibigay sa atin ng tadhana. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.